Ako, mukhang nagmamadali si Atty. Torion, abogado po ni dating Pangulong Duterte, papunta sa Supreme Court. Ano kayang sadya niya dyan? Mukhang, wag naman sana. Mukhang magulo na ngayon Pero bakit? Tameme pa rin si Donyor. Donyor, nasaan ka? Bakit tameme ka? O ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Atty. Torion kung ano po yung ginawa niya diyan sa Supreme Court. May kinasuhan ba? Or kung ano ba yung inihihain nila diyan? Ito yung video. Tansinko of the Bureau of Immigration, Honorable Enrique Manalo in his capacity as Secretary of Foreign Affairs, General Romeo S. Browner in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Essentially, what is this petition all about? This is a petition which calls for the respondents to cease from cooperating with the International Criminal Court. On what ground? On the ground based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. If you note, we already filed our note verbal, and as a matter of fact, our written notice to the United Nations that we are no longer a party to the International Criminal Court as early as March 17 of 2018, and such withdrawal became effective on March 17 of 2019. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, it states that only matters which are under consideration by the ICC, which creates the probability that the ICC may retain its jurisdiction. But as early as 2018, what was opened was only a preliminary examination by the Office of the Prosecutor. It was not a judicial action. It was not sanctioned by then the pretrial chamber of the ICC, and therefore, Article 127, Paragraph 2 does not apply. Kung ang sabi, mukhang illegal daw yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ako, pagalingan sa pagiging abogado yan. And then, syempre, sa Supreme Court, siguro naman, patas po yan. Kung ano po yung nasasaad sa batas, yun po yung susundin nila. Kaya, ngayon po, sa araw na to, sana, habang inaayos po nila yan, may mga petisyon ginawa, wag naman kalimutan kung ano yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. 80 years old na po iyon. Diba? Kailangan kasi pag na-stress po yun, alam nyo naman, pag na-stress tapos may edad na po ang ating dating Pangulong Duterte, kailangan mayroong doktor or payagan naman na ma-check yung medical condition po niya. Kasi kung ano man yung mangyari, wag naman sana, hindi matatapos to. Kasi yung timing ngayon, mukhang magulo. Kasi, akalain mo mag-e-election. Mag-e-election po. Andun po yung talagang baka dahil sa malakas siguro yung Team Duterte, sabi ng iba, kaya ito yung paraan nila. Tapos sabi din ng iba, dahil daw ay nabubuking na po doon sa budget. Kasi ngayong April 1 po yun, ang oral argument sa Supreme Court, kaya ginawa din daw ito. Maraming haka-haka po. Pero, ang importante sa atin dito, kasi trabaho na po ng mga abogado yan, kung illegal ba o hindi yung pag-aresto, ang sa amin lang po, bilang naniniwala po yan dyan kay dating Pangulong Duterte na maganda yung nagawa niya sa Pilipinas noon, yung kalagayan. Sana, payagan man lang makapag-live, minuminuto, oras-oras, update sa loob. Kasi baka naman ilan lang yun sila sa loob kasi pinagbabawalan yung senador, pinagbabawalan pumasok, di ba? Senador at ibang mga abogado, pinagbabawalan pumasok. Di natin alam, baka biglang kunin yung mga cellphone ng nasa loob. Di natin alam kung anong nasa utak ng mga nandyan, kung ano yung iutos, di ba? Kaya kagaya ngayon, umabot ng 1 oras, walang update. May mga nagtanong, baka kasama dun sa ambulance na lumabas. Diba? Yun lang po yung pagdating dito sa mga dyan sa Supreme Court, pag nandyan na yan, ay nasa abogado na yan. Kaya, ang para sa akin, yung kalagayan po ni dating Pangulong Duterte. Kasi si Tatay Digong hindi naman takot Alam na niya. Kaya nga nag-message kaya nga nagsabi na siya na handa na siya na harapin yung ICC.
Pero dapat yung pamamaraan nila ngayon ay naayon sa batas kasi mukhang maraming mga haka-haka pa naman na ganito daw yung warrant of arrest. May illegal daw. Sila po yung nakakaalam dyan. Hindi tayo expert pagdating sa batas. Kaya ang importante lang po natin ngayon, maging mapagmatsyag, updated po dapat tayo kung ano yung mga nangyari. Yung may nagpo-post ngayon na kung saan ay fake news na naman, dito tayo magbabase kung ano po yung update po na may video, merong proof na inilabas, hindi yung mga post na kumbaga hindi natin alam kung saang source kinukuha. Nako, kagaya nakaraan, takot na yan si Duterte nyo, tumakas na. Ano ngayon? Nangyari ngayon? 'Di ba? Hinarap niya, pinigilan na nga siya ng asawa niya kasi hinahanap nga yung warrant. Pero gusto talaga ni Tatay Digong na harapin ito. Kaya bandang huli, nako, mag-election pa naman. Ang kinakatakutan ng karamihan ngayon, kung matutuloy pa ba ang eleksyon. Kasi dito sa nangyari, unti-unti nang dumadami yung mga nagtitipon-tipon ng mga Duterte supporters. Naku, wag naman sana. Ayusin nyo na. Ayusin nyo yung pamamaraan nyo. Kung alam nyong mali, huwag nyo na ituloy yan. Di ba? Dito na, thank you. Bye-bye.